Morning. Since this is a tribute for Pastor Jun, wants to hear some good news na mga ginawa ni Pastor Jun. Sino? Ayaw nyo marinig? The Lord is very good kay Pastor Jun. At ito ay nag-reflect sa atin as a church. So we've tapped some close people kay Pastor Jun who will give some short story of how the Lord is very good to Pastor Jun and to them. So let's hear it from them. May I call on Elder Emil and Sister Oda to come here in front. So ready your tissues, guys. Magandang umaga po sa inyo lahat. Papasalamat tayo sa buhay ni Pastor Jun. Ayoko magpaiyak kasi gusto natin na maalala si Pastor Jun sa kanyang kabutihan. At ako na po ang magsasalita. Tatlong bagay po ang gusto kong ipaarating sa inyo tungkol kay Pastor Jun. Unang-una, ang pananampalataya. Pananampalataya niya. Maraming mga cases dito. I took over yung CCM Finances galing kay Ate Josette. At sinabi, at ayaw ko pa ngayon tanggapin. Kaya lang talagang inatasan ako ni Pastor Jun, retired ka na, dito ka na. Sabi niya ganon. So I took over the admin staff. Ang ano ko lang ito lang gagawin ko, Pastor ganito lang mag-i-show kong check, magaganito. Yung pala, as the years goes, bumibigat na ang role ko. So, ang ganda, COVID, the church is being blessed. Pagkatapos bandang huli, nagkakaroon na tayo ng difficulties na hindi naman alam ng ating mga church yung nangyayari behind the scene. But alam nyo, sinabi ni Pastor Jun, our God is a bigger God. Ang lakas ng pananampalataya niya. Nakita niya yung aking burdens. Nakita niya every week. Ako tsaka si Kuya Edgar, palagi kaming sabi niya ganon, Ate Oda, huwag kang maburden sa church. Sabi niya ganon. Dahil ang Diyos natin is a big God. Sabi niya ganon. From that time on, nakalma na po ako. I have a different perspectives na pagharap. Ngayon, pangalawa po ay yung pagpapatawad. Dito po, nakita ko ang puso ni Pastor. Dito po, ang relasyon po namin mag-asawa kay Pastor ay ganon kadip na yung mga hurts, yung mga inner feelings niya, na ilalabas niya sa amin. Kilala ko lahat ng mga nakasakit kay Pastor at nakita ko rin kung paano siya magpatawad. Hindi siya nagtatanim, although ando doon yung nangyari sa kanya, nasasabi niya sa amin mag-asawa, naririnig namin, pero nakita ko yung pagpapatawad sa kanya. Ako rin nasasaktan. May mga times din na may mga tao rin na nakasakit sa kanya, na nakasakit din nasasaktan din ako. But nakita ko yung pagpapatawad sa kanya. Sinabi ko nga sa mga small groups namin na alam mo itong taong to, sobrang galit ko. But because nakita ko yung paano magpatawad si Pastor Jun, gumaang ang loob ko. Napatawad ko siya. In fact, pinagpa-pray ko pa siya. Dumating din siya sa crisis ng buhay niya. Isa lang to sa mga tao na pinatawad niya. Kasi nasasaktan kami mag-asawa sa mga taong nakakasakit din kay Pastor Jun. Kasi nilalabas ni Pastor Jun yung kanyang puso sa amin. Nilalabas din namin yung puso namin kay Pastor Jun. So in all, nakita namin kung gaano ang pagpapatawad niya. Akala nyo lang kasi gano'n ang itsura niya. Diba? Parang stoic, nonchalant. Yung mga English word for that. Parang stone wall. Parang mga gano'n. Pero yun na nga, ang puso niya, hindi niya nilalabas lahat. Hindi niya nailalabas sa mga tao. Meron siyang pinaglalabasan pero hindi completely. And yung lahat ng mga niya, kay Pastor at tita niya nalalabas. But meron siyang mga pagkakataon
na katulad nung sa amin, mga problema ng family namin, mga secrets, ganon. Hindi alam ni Pastora Tita, talagang you can rely on Pastor to keep your secrets unto his deathbed. Pangatlo, pag-ibig. Pag-ibig ang gusto kong iparating sa inyo. Ganun lang si Pastor, pero ang buhay niya ay punong-puno ng pag-ibig sa Panginoon. Dahil hindi siya makakapagbigay ng pag-ibig sa atin kung wala yung pag-ibig niya sa Panginoon. Ang buhay niya, yung pananampalataya, pag-ibig, ay magkasama doon. Kung gaano ka siya naman ng palatay sa Panginoon, ay ganun din ang pag-ibig niya sa Panginoon. Kaya siya nagkakaroon ng pagpapatawad, kaya siya nagkakaroon ng pananampalataya dahil sa pag-ibig niya. Ngayon, alam natin na hindi natin nararamdam na if you are going to recall, sabi nga niyang sa Bible, remember, i-recall nyo yung mga nangyari sa inyo sa mga ginagawa ni Pastor at alam mo po natin na yun mararamdaman nyo yung pananampalataya, pagpapatawad at pag-ibig. Maraming salamat po. Hindi na siya magkano. Natatawa ko lang kayo pero malungkot ako. Naalala ko nung una si Pastor Jun. Hindi ayaw niya magpastor eh. Naniwala. Alam ni Ate Josette at saka mga kasama naman dito. Kaya lamang talagang gumamit ng tao si Pastor, ang ating Panginoon para siya maging pastor. Siya po ang pinili ni Pastor Tito para pumalit sa kanya. Na lagi po niyong ikinukwento. Halos sisihin niya si Pastor Tito. Pero in the long run, nakita natin yung talagang serbisyo na para sa Diyos ang gawa ni Pastor. Binigay niya talaga niya yung buhay niya. Lahat binigay niya. Yung sinasabi ni Ate Oda, meron rin kami isang conflict ni Pastor John. Actually, parang nagtampo nga siya sa akin the past few days regarding rin sa mga plano. Pero si Pastor madaya, di ba? Dami nating plano. Iniwanan tayo. Yung pa man nalulungkot tayo, pero nasa atin rin ang tuwa at galak dahil alam natin nandun na siya sa kaharian ng ating Panginoon. Yung dream niya ay nagkatotoo. Si Pastor Jun ay isang man of word, kung papasinin niyo. The advices that given to every one of us, napakaganda. Ang sasabihin lang sa iyo niyan, kaya mo yan. May Diyos ka sa puso mo. That is, lagi niya sinasabi, kaya mo yan, kaya mo yan. Kaya lamang yung sinabi ng aking asawa, totoo po yun. Lagi po kami pinatawag regarding sa church. Itong church na to, nakikita natin masaya. Marami po tayong problema. Pero hindi ayaw pong paratingin sa inyo ni Pastor Jun. Pinarating po lang sa aming mag-asawa to work with it. Si Joanne, si Mike. Mag-asawa ni Debbie, andyan po sila. Na minsan ay nabibigyan rin ni Pastor ng paalala o humingi rin sila ng advice sa mga leaders ng church. Ilang po at baka po ako umiyak pa dahil ako po mababa po ang luha ko. Marami pong salamat. I thank God for always remember Him in my prayers in 1 Thessalonians 1:3. Actually, ang isang bagay po, ang i-share ko lang po sa inyo, konting bagay lang. And I agree and I support with concurrence po dun sa sinabi nila Ate Oda at saka ni Kuya Emil. Yung pong in one of the preaching po ni Pastor, naalaala ko lang, sabi niya po dun sa Psalm 23. Kanina binasa na yun ni binasa na ni Kuya Michael. Tama po ba? Ayan. Kuya Michael, pwede bang pakibasa? Pakibasa nga with empathy. O yan, gusto ko yan, basahin mo. Ikaw ang pinabasa ko. Ayan.
Yan po in one of the sermon ni Pastor noong yan po ay message niya ng January 1. Yan, January. Sige, basahin mo, brother. Yan. The Lord is my shepherd. I shall not want. Yan. Ito po, ang Panginoon ang aking pastol. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Panibagong kalakasan, ako'y kanyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking mapagangalan. Kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dala niyong pamalo, ang sa akin ay nag-iingat. Ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Ipinaghanda niyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Pinahiran niyo ng langis ang aking ulo, tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin. At hindi na uubusan ng laman ng aking inuman. Tiyak na ang pag-ibig at kabutihan nyo ay mapapasa akin habang ako ay nabubuhay. At titira ako sa bahay nyo, Panginoon, magpakailanman. And I will dwell in the house of the Lord forever. Alam niyo po, yung verses na yan, yan po yung isa sa mga naging guide ni Pastor sa kanyang, every January, babasahin daw po niya yan at i-internalize niya, yan po kanyang meditation of his heart. Kaya po, yan yung mag-guide sa kanya sa pang-araw-araw. So, yung pong portion na yun, naiambag niya po yun sa akin. When I heard it, alam ko naman po yun, kaya lang parang napaka-inspiring po na mabasa yon dahil sa pamamagitan po kasi ng Word of God, doon po nangungusap ang Panginoon sa akin. So, yun po ang isa sa mga bagay na malaking naitulong niya sa akin. Now, ang ikalawa po, ang isa pong bagay din na na-experience po namin with Pastor is that talaga pong wino-worship namin ang Panginoon dahil sa buhay niya. This is not really para po itaas siya, pero ito po ay para sa Panginoon. Na ang ikalawa po yung pong humility. Yung pong humility niya. Pag siya merong hindi nakasundo ng principles, may mga bagay na hindi magkaintindihan. Hindi po talaga siya nag-atubili na hindi lapitan si Master. Doon sa mga panahon na meron po silang mga hindi pagkakaunawaan. It's but normal, kahit po ako, napaka-transparent niya. And before, talagang nakita ko yung humility niya in spite of the fact na alam naman po natin yung kanyang personal background, alam po natin yung estado niya sa buhay, pero nakita po namin na kahit in the name of the Lord and because he loves the Lord. So with humility, talaga pong nag-reach out siya. And that is something na gusto ko rin tularan as an individual. Yung bang kung ako lang naman ang nakakaramdam at hindi naman nararamdaman ng iba, I think I need to take that responsibility para lumapit at ipahayag na na-offend ako, for example. So, yun po yung yung humility na yon, nakita po namin sa kanya. And then, alam niyo po mga kapatid, I think, sabi nga po sa Romans 8:28, all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. I'm sure, si Pastor, hindi rin niya tayo gustong nakikita na nagmumorn ng so much. Talaga pong bahagi ng tao na malungkot. Pero alam niyo po, with positive at saka po talagang naniniwala po ako na sasabihin po ni Pastor sa atin na mga kapatid,
all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Kung mahal po natin ang Panginoon, magpapatuloy po tayo at yung mga bagay po na naituro niya sa akin, sa amin, sa ating lahat, na nakita natin na the fruit of the Spirit na nakita natin talaga sa Kanya, mas maganda po ay na-encourage everybody to really, isabuhay. Hayaan po natin na yun yung makita natin, all for the glory of God. Yun lamang po at magandang umaga. Kasi nag-usap kami, wag na daw. Pero anti lang naman to. Kung si Pastor Arnold yung first, kami naman yung last, nagdala ng damit. That is at 2 a.m. on the 27. Fast forward lang natin ang 24, 25, 26 convention, conference. The next day, wala na sa. Pero on the night, ba't ba kami nagdala ng damit? On my mind is, baka may sermon sa ibang lugar or may aatinan na wedding. Kasi hindi we are on shock, state of shock, no? Pero sa akin kasi, yun yung dumadating. The last 10 minutes ng conference, we have a brainstorming on how the direction of the church. But on the 27, wala na. Tapos bakit ako nagdadala ng damit? Ang bilis ng pangyayari. Pero nung nakita ko na sa himlayan, yung sinuot na yung damit, parang, totoo ba to? Yung nakikita ko. Yung kanan. Pero, I keep it on myself na buhay siya. At ito yung lagi niyang sinasabi sa atin, no? Sa devotion, sa message na. And this is lagi kong naririnig sa bibig niya. Keep on praying. Diba? Naririnig natin yan. Yung lead ng Panginoon. Kung ano man ang future natin, sabi niya, tingnan natin yung lead sa atin ng Diyos. And sa ngayon, let continuous yung ginagawa natin for the meantime. Let ourselves na mag-move on. Later on, ayusin natin yan. And alam natin naputol, may naputol. And ibabalik natin yan. Sabi naman talaga ni Pastor June, andito ako, nakasalalay sa inyo. Let the Holy Spirit, let continuous pray sa atin bukas. Yan lang po. Salamat. Yun, good morning po sa ating lahat, no? Actually, ayoko talaga magsalita sana, pero wala, nandito na eh. So, una na ako. Okay, yan. Si Pastor, actually, sabi nila, hindi mahilig sa surprises. Kasi may mga kwento kami dyan na nung birthday celebration ni Pastora, wala siyang choice kundi sabihin kay Pastora na may surprise sa kanya. Parang gano'n. Kasi hindi niya kayang itago. So, gano'n. So, gano'n siya. Tapos, yung last na experience ko sa kanya is yung doon sa conference. Birthday ni, asan si Tita Erna? Tita Erna. Birthday ni Tita Erna. Yun, may surprise kami na cake kay Tita Erna doon sa dinner. And then, etong si Pastor pala at saka si Tita Erna nagkasalubong bago yung dinner. At sinabi niya agad, hinihintay ka nila doon. May surprise sila sa'yo. Kaya, alam mo yun? So, di ba? Parang, sabi ko, to si Pastor talaga, walang tawag dito, walang ano sa surprises, di ba? Pero hindi ko alam na yung pagkawala niya,
isusurprise niya pala tayong lahat. Sorry. First time ko nagbaon ng panyo. First time ko nagbaon ng panyo kasi sabi ko, iiyak ako malamang. Pero syempre, tay, wag ka magselos ha. Yun. Sabi nga nila, hanggat maaari, I remember nung 70th birthday niya, may pinagawa ako na ginawa namin ni Tita Deb. Yung 70 Reasons Why We Love Pastor Jun. So, hindi ko alam kung meron po ba sa inyo dito talagang nakapagbigay lahat nun. Kasi, nare-remember ko sa event na yon, nabanggit ko na mas magandang marinig ng taong buhay kung bakit natin siya mahal. Gumagano siya habang pina-flash natin yung 70 reasons why we love Pastor Jun. And actually, na-appreciate niya yon. And nakarating lahat po sa kanya yon. Pinarating namin lahat sa kanya. Kaya tuwan-tuwa siya nang binabasa niya yon. No? And hindi ko makakalimutan na nabanggit ko nung event na yon na hihintayin pa ba nating nakahimlay na tayo bago natin marinig yung mga word na yon. Diba? So, yun po. Actually, ako pagpasok ko dito kanina, parang nagulat ako. Sabi ko, dami. Punong-puno tayo. Diba? So, kailangan pa ba na may mamatay para lang mapuno natin tong church na to? Isa ka ba sa natutuwa dahil wala na si Pastor Jun? Dahil lagi kang kinokontra? Laging hindi masunod yung gusto mo? Diba? Isa ka ba sa nagsasabi, babalik lang ako ng church kapag wala na si Pastor Jun? Ang hirap. Tandaan niyo po, etong church na to, hindi kay Pastor Jun. Etong church na to, binild to para kay Christ, para kay Kristo, hindi para kay Pastor Jun. Kaya lahat po, welcome dito sa church na to. Nakakalungkot lang pong isipin kasi bakit kailangan dumating sa ganitong pagkakataon para nakita-kita tayo? Diba? Mapuno tong church na to. Alam nyo, kung meron mang isang legacy na dapat nating i-continue sa ginawa ni Pastor Jun, is yung maging isa tayo. Maging isa tayo sa direksyon patungo kay Kristo. Yun yung siguro na dapat nating i-push. Yun yung talagang nakatanim sa puso ko na dapat nating gawin at dapat nating ipagpatuloy. Pasensya na po kayo at talagang medyo emotional ako. Pero masaya ako kahit na umiiyak ako. Masaya ako na wala na si Pastor Jun. Meron din po bang masaya dito dahil wala na si Pastor Jun? Ako po, masaya ako. Masaya ako kasi hindi niya na ma-experience yung mga pang-babackstab sa kanya, pag-uusapan siya pag nakatalikod siya. Hindi niya na experience
kung paano natin siya tinataboy palayo habang siya naman hinahabol niya ang bawat isa sa atin papalapit para kay Kristo. Ilan po. Pasensya na po. Pastor June, the best Christ-like disciple maker, the greatest servant leader my life has ever known. Pastor June, the greatest mentor in business. In my corporate years, I owe so much to him. In my 20 years in the corporate, he has guided me went alongside with me. Kaya po, na-reach ko yung success. And I know that he was so proud. So Pastor June, the greatest mentor I have ever imagined. I'm beyond blessed. Sobra po akong blessed. And I really praise the Lord na binigyan kami ng Pastor June sa buhay namin. Imagine niyo po, di ba? May isang tao na selflessly naglalaan ng oras para sa'yo. Hindi niya iniisip yung sarili niyang pagod. Hindi niya iniisip yung gastos. Alam niyo po, first time po kaming single pa po ako, hindi ko pa po kilala si Mike. So I'm already in my late 40s. So you can just imagine, that's 20 years back. Umattend ako ng Bible study po sa bahay nila. Alam niyo po yung nakahain sa malawak nilang mesa. The best food I have ever tasted. And I felt so loved. Kasi sabi ko, hindi naman nila ako kilala. I'm just the first time visitor ng Bible study. Tumatanggi pa nga akong umattend ng Bible study na yun eh. At instantly, I felt their love. And they always give you the best. It's not like bibigyan ka lang nila nung sige-sige lang. And alam niyo po, more than 10 years po silang pumupunta sa bahay namin. I imagine si Mike, nagtatago din siya at a time. Pinipili niya maglaro ng basketball, kami nagba-Bible study sa bahay. Pero si Pastor June never, ever complained and condemned anyone. Tahimik lang po siya. Tuloy-tuloy siya nag-share ng Word of God. May mga natutulog, mayroong pumupunta doon para makikain lang. Kasi ginaya namin dapat best yung food. Dapat mag-prepare kami ng masarap na pagkain para sa mga darating. Kasi sila Pastor June, pag pumupunta kami sa bahay nila, ang sarap lagi ng prepared nilang food. So they were selfless, true giver. Overly generous po sila. Pag nagda-drive po sila for us, no? Hindi lang libre ka na sa drive, libre ka na sa sasakyan, libre ka sa kwento, libre ka pa sa pagkain. Meron pa silang naka-prepare na food. So, pinupuntahan niya po kami sa bahay, sa Taguig, kila Nanay Lai, kila Tatay Frank. Imagine niyo po yon, ilang taon yon na ginagawa po ni Pastor June to win us, to win souls, and make disciples. So, he's always placing others before himself. Makita niyo po, no, yung mga anak namin, alam niyo po, lahat po ng stages ng buhay namin, naandun po sila. Nanganak po ako sa wedding namin, nanganak na ako sa Asian Hospital, nandun po sila day 1 pa lang. Tapos po, nagkasakit yung kapatid namin, di ba? Alam niyo naman yon. Hospital, nandun po sila. Kahit saang ospital, nandun po sila. Nasa ICU na si Kuya Juby, nandun po sila. Pinag-pray po sa ICU. Funeral, every night, nandun po sila. Hindi lang po sila present, na may dala na naman po silang mga pagkain. Lahat po ng stages ng buhay namin, dumating din sa Bernice, everything, lahat ng celebration, they made sure they are always there. And alam niyo po yung talino ni Pastor, bilib na bilib po ako sa kanya, ay lahat po ng advices niya sa akin, I never heard this kind of advices from other business or professional na tao. Bukod sa napakatalino niya, nagbibigay siya ng kakaibang advice na hindi mo mai-imagine na oo nga. 'Di ba? So, where we are now,
where we stand, we strive to reflect His good example. We owe so much of Pastor June, our journey. Yung mga sakripisyo niya, yung paniniwala niya po. Because he would always challenge us to step up. So he poured his life even without asking for recognition. Hindi mo siya kailangang pasalamatan. Hindi siya nanghihingi ng ganun. Tahimik nga lang siya. And that is the mark of a true servant leader. I'm just so blessed. I thank the Lord. I realized that early on. Kaya alam niyo po, yung mga birthdays po nila, and I never imagined na last birthday na po pala yun, I really gave it my best. Sabi ko, they deserve to be honored. They deserve. Kung kailangan kami na ang manlibre. Diba? We never thought about expenses. We just want to give everything for that birthday, sabi ko. Tapos, hingan ng mga video yung mga tao na pinaka-importante sa buhay niya. And they all gave. Why? Because this person truly deserved to be honored. And after his wedding celebration, nag-message po siya, sobrang saya ko, maraming salamat. Alam niyo yun, I thank the Lord na ang aga kong na-realize yung worth ni Pastor June. Ang aga ko nakita yon because I was able to give back kahit na katiting dun sa mga sakripisyo nila. You know, life is short. We are only passing through. And yet, pinakita niya na yung pagpas natin sa buhay na ito can leave an eternal imprint sa buhay natin. So, by honoring Him, we commit to living our life kay Christ. To be grateful. Lagi niya kaming pinapaalalahanan na, Joanne, malayo na yung narating mo. Magpasalamat ka na lang. Magpasalamat ka. Be grateful. Pag po nadadown ako, tatawag ako kay pastor, may problema ako. Ang sasabihin lang niya sa akin, malayo na yung narating mo. Be grateful. Kasi nakita niya ako from the bottom. So yun lang po, I praise the Lord for Pastor June. So palakpakan naman po natin because we all are so blessed to have him. Yun lang po. Maraming salamat. Hello po. Good morning. Una, on behalf of our family, Roddy's family, nagpapasalamat kami sa lahat ng nakikiramay and sa lahat ng sa lahat na nagmamahal kay Uncle. Kanina, pagpasok ko sa church, merong, di ko alam, quiet still na naramdaman ko. Sabi ko, ba't ganun? Pag pumasok ko ng church, parang nakita mo yung mga tao nakikipag-fellowship with one another. Pero, kanina ang solemn. Then, masok ko sa loob. Sumilip ako dun sa principal's office. Na hindi ko alam kung ano ba yung nag-experience nyo. Nagka-trauma ba kayo or masaya yung nag-experience nyo? Kasi alam ko at some point of staying here in CCM, nakapasok tayo doon, di ba? And sumilip ako, sabi ko, ba't wala na doon si Uncle? Hi. Thank you. Dati, nung bago-bago pa siyang pastor, he barely talks to anyone. Nandun siya nagla-lunch after service.
Dun siya na, either sa office niya or nandito. Kasi yun siya eh. Sobrang introvert niya. Di ko alam, baka ano yan, nasa genes namin, pagka-introvert talaga. Pero, as the year goes by, alam ko na at some point, si uncle or si pastor lumapit sa inyo para kumustahin kayo. And that kamusta, alam ko na touch niya yung puso niyo. Hindi siya kumusta dahil obligated siya gawin. Kumusta siya dahil he cares. Sorry po. He may not be the most approachable person. He may have been in conflict with you. Wala namang perfect na servant ng Panginoon. Ang only living person na nag-walk dito sa earth na perfect is si Jesus. So, si uncle di siya naging perfect, si pastor di siya naging perfect, pero do know na yung mga saway niya sa atin, it's because of his love for you. Kasi yun yung love na ine-extend niya, na na-feel niya sa Panginoon. And I hope na yung love na yun na pinor out sa kanya ng Panginoon ay nafe-feel ng mga tao nandito. Ano pa ba? Sorry, may naisip ako. Gusto ko ikwento eh. Okay lang. Yeah. Tandaan ko, nung bata ako, pag nagsistay ako kay uncle, parang sa kanya ako naka-experience ng mga magagandang gamit. Yan. Kuripot kasi talaga yung pamilya namin eh. As in, kala mo Ilocano. Ayan. Kala mo Ilocano. As in, sobrang tipid namin. Pero sila uncle and si auntie, they gave the best sa aming magkapatid. Di sila madamot. Never sila nagdamot. Nung mga times na kailangan namin ng father figure, hindi siya nag-atubili, hindi siya nagdalawang isip to be with our family. Not just our family, pati yung mga sa siblings niya na namatay si Lolo. Siya yung nag-step up as padre de pamilya. And I know na sa inyo din, naging mabuti siyang tatay. And siguro ang gusto ko lang sabihin dito is that he helped people create yung story nila with Jesus. Para magka-journey sila with Jesus. So, I pray and na i-continue natin as one church in doing yung naumpisahan ng uncle na let's also help create yung story ng journey ng mga ibang tao. So, yun lang po. Maraming salamat. Siguro sa akin, I will speak in behalf of the youth dito sa church. Kasi kilala natin si Pastor,
talagang yun nga, hindi talaga siya approachable. Tapos napapaisip ako, ba't kaya ganun, no? Parang yung mga youth takot kay Pastor June, ganyan. Pag nilalapitan sila, laging, holak ka, yan na si Pastor June. Pero nung nakasama ko sa family gathering nila, sabi ko, okay, ganun pala talaga siya. As in, makikita ko na lang siya, nag-golf lang talaga siya kahit sa Alfonso or kakain, nasa isang tabi lang, tahimik talaga siya. And siguro ilang years ago, nagulat ako, sabi ko, nagiging close siya sa mga youth. And that's the time na sabi ko, talagang lumabas siya sa comfort zone niya para bumaba sa level ng mga youth at kamustahin bawat isa. Every time na magbe-bless ako kay Pastor, hindi niya talaga bibitawan yung kamay ko. So sabi niya, kamusta ka? Kamusta yung work mo? Tapos pagbatiin mo lang, laging ganyan. And nakikita ko sa bawat youth, sa mga leaders na every time na ina-approach nila si Pastor, sobrang close na nila. Yung iba sa kanila, best friend pa ni Pastor, nakakabiruan pa. And we're very thankful na yung gap na yung takot kay Pastor before is napapalitan ng parang friendship. Mas gumagaan yung work as mga leaders ng youth, and yung mga youth din, hindi na sila takot i-approach si Pastor June. Minsan si Pastor June pa yung nagtatago kasi sobrang kulit ng mga youth, talagang kinukulit siya. And I know some of the youth here talagang nag-open up kay Pastor, and we may have lost him sa church. Mahirap. But let's be thankful kasi at least kasama niya na si Lord. And mababawasan na yung ingay doon kasi hindi na natin siya kukulitin. So, yun lang. Thank you everyone sa pag-alala kay Pastor June in behalf of the family. Let's keep on pray for Pastor Tita and the whole family as well. Okay, thank you. Magandang umaga po. Ako lang po mag-isa ngayong umaga kasi yung aking asawa ay nagkataon po na nasa ibang lugar. February 27, bandang 4 p.m. Di pa nga nagsisimula eh. PM po, nakatapat ako sa monitor ko. Hinihintay ko yung email niya para sa message this Sunday. Kasi po yun ang oras ng dating ng kanyang Talaga nakatitig ako sana, Pastor, padala mo naman yung last message na bibigay mo sa amin, sa email. Wala po akong dumating. Tapos, last week, ang nakaschedule mag-devotion isang mga YG. Nagulat po ako nung Tuesday mismo, siya yung nag-devotion. Tapos, nag-message ako sa kanya, Pastor, bakit po kayo nag-devotion? Kasi nakaschedule yung YG. Ganun ba? Hindi ko alam, sabi niya ganun. Yung pala, yun na yung huling devotion niya sa atin. Ako po yung natutuwa naman dahil ang alam ko po, may papalit ng schedule kay Pastor John on Tuesday. So, tutuloy-tuloy pa rin yung aming Tuesday. Masayang kasama si Pastor John, lalo na kapag may yung event. Kasi noon, talagang umiiwas talaga ako kay Pastor John. Nung nagkaroon lang ng men's network at nakasama namin siya, ganun pala siya kasaya. Hindi siya yung, tama yung sinasabi niyo, totoo ganun. Pero pag nakasama niyo siya, napakasaya niyang kasama. And umiiwas akong kausapin siya.
Totoo lang po yun. Kasi, pagkausap mo siya, mapapaisip ka eh. Pag nagtanong ka, sasagutin ka niya ng tanong. Pero, kapag nasagot mo yung tanong niya, yun na rin yung sagot sa tanong mo. He provides wisdom. Ganun po ang katalino si Pastor Jun. Today, malungkot tayo. Nararamdaman natin yung kanyang pagkawala. Pero alam ko yung lalim ng ating pagdadalamhati represents kung gaano natin siya kamahal. Hindi mapapalitan, hindi matatapatan yung kanyang ginawang pagkalinga sa bawat isa sa atin. Ano po yung naalala niyong pinakamagandang message niya binigay dito sa harapan? Ang pinakamagandang message na binigay niya sa atin, yung mga buhay na nabago dahil sa Kanya. Yung mga marriage na strengthened, yung mga youth na na-disciplined, yung mga leaders na na-trained, at yung mga souls na lumapit kay Christ. So, how do we honor Him? Not only with flowers, not only with words, not only with tears. We honor Him. Ipagpatuloy po natin yung sinimulan niya. Marami pong salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Nestor Morines at kasama ko po si Pastora Yang. Sabi ko hindi na ako pupunta kasi nung birthday niya pinapapunta kami. Pero nagsalita naman kami through video call na lang. Ay, video na lang. No? Greetings. Sa lahat po ng mga family sa CCM, hindi kayo party lang sa buhay namin mag-asawa. Kayo po ay kasama na sa buhay namin mag-asawa. Actually, kasama rin po namin ang aming dalawang anak. Fiona and Jabez, come forward. Andito yung nag-start kami si CCM. Ako po binata pa lang. Way back 1997, I started the ministry here in CCM sa Christ Mission Foundation International. And then, Pastor John is already an elder. Fiona, where's Fiona? Then, came 2000, year 2000, inadapt na ako as pastor ng CCM, one of the pastors. But our leaders is Pastor Jun, as an elder, one of the elders. At isa sa mga hindi ko makalimutan sa kanya ay nung ako ay nag-decide ng mag-asawa. Kasi siya naman nang nag-push sa akin na mag-asawa ka na kasi tumatanda ka. That was 26 years old, ano? And then, sabi ko, teka lang, hindi pa ako ready mag-asawa inong Juni. Bakit? Ano problema mo? Wala naman akong kakilala rito sa Manila. Probinsyano po ako. So, unang-una, mamproblema ako kung sino ang mga ninong at ninang ko. Halika, turuan kita. So, ano lang naman, casual lang, pero alam niyo seryoso siya. Hindi sa seryoso, pero may wisdom. Ang sabi niya sa akin, tandaan mo lang. Pag nag-asawa ka, wala kang pera, hanapin mo yung mga magiging ninong at ninang mo na may mga pera. Yan.
So, tinandaan ko yon, sineryoso ko yon, and true enough po, nangyari nga po yung kasal namin. At lahat po na napili po namin, taga CCM din. Yung may mga pera. Ayan. Pero, hindi. Kasi, I can speak about this kasi talagang ang CCM is a family. Talaga, family na sila sa amin. So, ayun. Nung nag-asawa na nga, after 2 years, nagkaanak kami, Fiona. So, problema na naman, saan paanakin? Kasi mahal ng paanak, ganyan. No problem. Tawagin mo si utol ko. Si Doc, Mel, tsaka si Ate Corinne. Sabi, mga anak po yung asawa ko. Sabi ni Pastor John, ayaw ko anong tawag niya kay Doc. Mel, i-assist mo nga si Pastor Yeng, mga anak. So, alam nyo ba, ang dalawa naming anak, taga Alfonso, Cavite ito. Hindi po taga Metro Manila. Doon po na ipanganak lahat sa clinic nila. So, yun po. Ganun po si Pastor John. In terms of ministry naman, nagkasama lang kami ng mga 4 years after. Problema naman, nonchalant nga ito, tsaka stricto. Mukhang kasi galing sa corporate, medyo mahirap sa kanya pagka inilagay mo sa pastoral, medyo maliit ang porsyento niya na magpasensya. So, nahirapan din po kami mga pastor, kaya yung iba umalis na sa CCM dahil sa kanya. Pero hindi naman siyang reason. Pero kasi, pag hindi mo masyado kilala si Pastor John, talagang hindi mo siya makaka-vibes. So, sa awa ng Panginoon, nagtagal naman ako sa CCM at nag-guide naman niya ako. And true enough, the ministry expanded. So, sa Las Piñas pa rin po kami hanggang ngayon. And then we expand the ministry sa Bicol and then sa Mindanao. Right? So, nung isa sa mga hindi ko makakalimutan sa kanya ay yung he's a father to us. Totoo, hindi siya kuripot. Hindi kuripot si Pastor John. Hindi niyo lang alam kasi hindi niya pinagsasabi. Kung pwede nga lang ibigay niya yung isa sa sasakyan niya eh. Kaso takot siya yata kay Auntie Tita. Love you, Auntie Tita. So, he is all support sa ministry. He is a father to us actually. Pasensya na po, Pastor June, Stora Tita, hindi kami nakapunta sa birthday niya. Pero in our hearts, he's not just a pastor. He is our mentor. He is a father to us. He is really a guide to us. Marami akong mga na-encounter sa kanyang iba't ibang mixed emotion dahil sa first time sa nag-full-time ministry, maraming adjustment ang kanyang ginawa at ako po ang nakapag-encounter din yan. Pero marami pa ako sasabihin eh. Kailan 5 minutes and meron pa rin kaming service mamaya sa Las Piñas. So, ikaw naman. Okay, good morning po sa ating lahat. Good morning talaga ito kasi we're celebrating and mourning the life of a good pastor, a good husband to his wife, a good father to all of us, lalo na sa kanyang mga anak. Nakita ko po yung struggle ni Pastor June nung tinanggap niya yung pagiging pastor dito sa CCM. Alam kong nahirapan siya dahil nga galing po siya sa corporate world. Pero alam niyo yun na kahit hirap siya, pero tinanggap niya po yung pagiging pastor ng CCM. Kayo po ay minamahal ni Pastor June kasi pwede namang siyang gumive up eh. 'Di ba? Pwede namang wag na lang or umattend na lang. Pero hindi niya pinabayaan ang CCM and we really thank the Lord also kasi may naiwan po ditong isang pastor na nagtiyaga sa ating lahat. Amen po ba? Tinagaan po ba tayo ng pastor natin dito? One thing na kahit na po nonchalant si Pastor June, he tried to reach out pag kami ay nagpupunta sa bahay nila
totoo po yung sinasabi ng isang nagsalita dito na masarap po yung pagkain sa bahay nila. At bago po ako umalis, nagbabato po siya ng joke. Kahit siguro hirap na rin siya magbato ng joke kasi nga nonchalant. Pero he tried to reach out people na kahit nahirapan siya, ginawa niya. Just like what he did to this church, ni-reach out po niya kayo lahat kasi love niya si Lord. Marami po siyang ginawa sa family namin, hindi lang po natatapos doon. Both of them, mabait po sila sa amin. Siguro yung iba hindi alam, pero marami po silang nagawa sa amin na tulong sa pamilya namin, hindi lang sa aming dalawa, kundi po dito sa dalawang batang ito. Kaya I just thank the Lord, I praise the Lord for His life. Sorry, Ninong June, late kami ng 2 Sundays. Gusto ko pumunta that time. Hindi lang po namin maiwan yung gawain doon sa Las Piñas. Pero gusto ko talagang pumunta. Akala ko nga hindi kami invited. Invited din pala kami. Sabi ko, ba't hindi na lang tayo pumunta? Ay, oo nga pala. Meron kaming gawain that time. Pero, anyway, nandito na po kami. Kaya lang late ng 2 linggo. Ninong June, happy birthday and goodbye. Yan lang po. Okay, few words. Mga pastors sa CCM and next generation of leaders, let's continue to do the mission. That is not really hampered to stop the mission. Let's continue, just like what Pastor John did. We really, his empowerment to us radiate not just in Las Piñas, but some areas in Cavite also. And going to Mindanao, hopefully, all the nations. We will continue. But Christ Church in Makati, that's your name. Ang name po namin ngayon na ini-embrace yung Christ Corridor Philippines. So, we are family. Kahit hindi tayo magkatugma, magkapares ang pangalan, mga pamilya natin sila. Amen po ba? Churches of Christ, Christ Churches, Christian Churches, Christ Corridor Philippines. Alright? Magpamilya po tayo. Kasi kung tayo lang aasahan ni Lord for the ministry, He will not come again. Kanti tayo eh. So we have to work, network, and I thank God for CCM. I here started the ministry and we will continue to do this legacy na kung anong puso ni Pastor John, ganun din ang magiging puso namin sa ministry at sa ating lahat po. We are now continue, stand up. We are here to support and all CCM pastors and members and professionals. Go, stand up, let's continue the mission. Walang hintuan. Pasalamatan natin ang Panginoon sa buhay po ni Pastor John. Pastor John, we love you. Pastor Tita, hoping to see you maybe tonight or another day. Thank you so much, CCM. We love you. I thank God for your life also. Good morning po. Ay, good noon. Una sa lahat, in behalf of Christ Church Pulangi, we extend our condolences to the biological family of Pastor Rudy and the spiritual family of this church, Makati Church, Christ Church Makati. Siguro po magtatanong po kayo, sino ako? Ako po ay kapatid ni Pastor Gani, ay laki ng Church Makati. Alam niyo po kami po ay DNA ng Makati, Christ Church Makati. Magkaparehas po tayo. Although si Pastor Gani, concurrent mentor niya si Pastor Nestor, Christ Corridor, kami naman Christ Church Pulangi, ganun din napapatuloy din po kami ng ginagawa ninyo. Alam niyo po si Pastor Rudis ay sila po ang nag-open ng vision casting ng Christ Church sa Agus o Pulangi. Dahil sa kanya, nagbunga yung Christ Church sa Pulangi.
yung mayroon kaming inahandilan ni Pastor Gani. Ako bilang, alam niyo po, ako ay isa po akong pangbunso namin kapatid si Pastor Gani. Kumbaga yung spiritual birthright nasa kanya, hindi sa amin, hindi sa akin. Although matanda ko sa kanya, ako ang nagturo sa kanya ng paano gumitara, pero siya magaling ng gumitara ngayon. Magaling pang lahat ng instrumento magaling siya. Natutuwa naman ako at papatuloy siya dahil sa, kumbaga, sa race, kaya nung nangyari kay Apostol, yung race baga yung yung sa 400 meter run, hurdle, yung pinapasa yung baton, isa si Pastor Gani ang napasahan ng baton ng taga ni Pastor Rudy, Pastor Tito, Pastor Rudis. Kaya isang karangalan na may pasa ninyo sa aking kapatid, Pastor Rudis, na hindi nagkamali yung binigyan ninyo ng baton. We salute you. Alam niyo po yung followers ng mayroon kaming may Y4J, Youth for Jesus Christ. May 73, almost 73 followers na, 53,000. May mga ministry na kami. Ako po ay nag-join din ako sa pagiging chaplain, Auxiliary Chaplaincy Association International, IACA. Ginamp ko po yun para makapag-extend ng ministry sa aming barangay, sa aming kapulisan. Nung nasa serbisyo pa kasi ako, bilang dating fireman ng aming municipality, nakapagturo kami sa mga pulis, at ganun din ngayon, after my retirement, nakapagturo na rin ako sa mga aming barangay. Nagkaroon kami ng encounter sa aming barangay council, kasama yung barangay Tanod. 100% bumait sila. Tinanggap nila si Lord. Although hindi pa yun naman na-baptize yung iba, pero yung iba, ganun na rin, na-baptize na rin yung ibang BSW ng barangay, naging Christian na rin sila. Actually po ay Pastor Gani will follow. Hindi namin nga inaasahan na makakapunta talaga kami rito kasi 1 month before nagkaroon na kami ng dito na sa anak ko kasi magtitikot siya sa PICC bilang isang doktor, ng dental doctor. Kasi sabi ni Pastor Gani, pumunta na kayo doon kasi i-present na mo naman yung church ng Christ Church Agos. So muli, nagpapasalamat po ang aming local congregation ng Christ Church Pulangi at nakadalo kami rito sa pagkikiramay ng gawain ito. Pastor Rudy, salute you. God bless po. Good morning po. In behalf of the Kids Ministry team, andito na naman po ako upang first, gusto namin sa Kids Ministry na talakayin ang character ni Pastor June. Number 1, Pastor June is so generous. Sa team namin, sa Sunday School, kung ang ibang youth ay natatakot sa principal's office, ang Kids Ministry team, hinahatak namin si Pastor June sa principal's office. Ganyan kami kalapit kay Pastor June kasi siya lamang yung tanging nalalapitan namin. So, it saddened us, masyado kaming natouch. Kasi
Wala na kaming mapagsasabihan. Wala na kaming mahihingaan ang tulong. Ultimo, pambili ng masking tape. Inaabunuhan niya. Aabunuhan niya yung pambili ng balloons na napakahirap mag-reimburse kay Edgar. So, sabi namin, Pastor June, abonohan mo muna. Si Edgar, pag binayaran niya ako, babayaran ko na din siya. Ganon kalapit ang kids ministry team sa kanya. Okay, next. Sinabi namin sa Team Kids Ministry na si Pastor June ay so generous. Gusto naming magbanding. Wala kaming pera. May pondo kami, pero walang fund. Hinatak namin eto yon. Hinatak namin si Pastor June na, sige na Pastor, ilibre mo naman kami. Teacher's Day naman. So, nagbanding kami. First na banding namin yan. Hindi namin alam na last na rin pala. Tapos, si mga teachers, sabi ko, uy, ang tagal nyo namang kumain. Siyempre, uubusin nila yung nila, pakabusog sila. Tita, sabi ni Dana, sulitin na natin to, baka last na to. Yun nga, last na nga. So, hindi na namin naulit. Ang balak namin, itong year 2025, magsasamjup ulit kami. At baka kasama pa ulit namin siya. Kaya lang, hindi naman na namin makakasama. Napakalungkot. So, lahat kami sa team ko ay umiiyak. Hindi lamang dahil walang nang maglilibre, wala nang bibili ng mga gamit namin, mag-aabono, hindi lamang po yun. Dahil po, mahal namin si Pastor June. Isa pa siya, last 21 na ospital yung anak ko. And then, nanghingi ako ng prayers. Sila, si Pastor June at si Pastora Tita, sobra silang persistent. At saka, ina-update nila talaga. Update ko, nagsabi ka ngayon, kumusta ni pasyente mo? Kumusta na? Every now and then, tumatawag sila. Ganyan sila, ka-persistent. Ganyan ang kanilang pagmamahal sa kapwa. Lalo na si Pastor June nga, hindi naman tumatawag sa akin. Pero nung na-hospital yung anak ko, tumawag siya. Last February 21 yon. Lastly, sino ba dito ang hindi pa nakarating sa bahay ni Pastor June? Kung sino man ang hindi pa nakakarating sa bahay ni Pastor June, I will describe it myself para sa akin, ha. Kasi nung first time kong pumunta sa bahay niya, nagulat ako, namangha ako. Wow, Pastor June, ang ganda pala at ang laki ng mansion mo, sabi ko. Tapos, nagulat ako. Wow, yung gate pa, the remote. Sabi ko, gano'n. Saan ka ba nakita ang yaman-yaman mo talaga, Pastor? Tinanong ko siya, sabi ko, Pastor June, kailangan bang maging mayaman ka para makarating ka sa langit? Sabi ko sa kanya. Alam niyo, sagot niya, oo. Kasi daw, pag mayaman ka sa lupa, pagdating mo sa langit, hindi ka na matitrain, sanay ka na sa yaman eh. Ayun ang sagot niya. Sanay na daw siya, pag mayaman ka daw sa lupa, materially or spiritually, sanay ka na rin sa langit. Yun ang nakuha ko sa kanya doon sa riches. Kung hindi mo kayang payamanin ang sarili mo sa lupa, spiritually, yung heart mo, payamanin mo. Yun ang natutunan ko sa kanya. Kahit sabi niya,
mas maganda kung mayaman ka, wealthy ka sa material, wealthy ka pa sa spiritual. God is considered rich in heaven. So alam natin lahat yan na yung material wealth ay hindi natin nadadala, sabi nga. Ito ay supreme source of all existence, power, and spiritual abundance, spirituality. Ito po yung wealth which represents infinite mercy and which wisdom, providing eternal fulfillment and believers rather than earthly possessions. Ito yung sabi niya sa akin, heaven's riches are often defined as spiritual, including love, joy, peace, eternal life, which are limitless. Yan lang po. We love you, Pastor Jun, in behalf of the Kids Ministry team. Good morning po. Please bear with me. Alam ko, medyo marami na kayo. But I know you were filled with all those na mga sinabi. Okay, I just wanna share with you, kaya ako tumayo dito because meron akong may character si Pastor Jun na in-impart niya sa akin na kung nakita nyo rin yun sa kanya, maganda po yun. Pero ito yung nakita ko sa kanya. One time, there was my journey here sa church, journey ng church before when we embrace a new learning. So, as a member of this church, I have to follow because that's what our pastor shared with us. But merong merong taliwas sa akin nararamdaman ko hindi ko kaya yon. So, as dating member po ako kasama po ako sa worship team. And then, hindi ko nakayanan, I stepped down from the worship team. And then I was, yung sinasabi nyo na nag-church hopping, it came, naranasan ko po yon. Pero may bigat sa puso ko kasi ayokong umalis. I don't wanna leave CCM. So, because I was looking at people, hindi ako nakafocus nung kay Lord. I was looking at people. And then, nandun ako sa isang, I was about to audition for the worship team. And then one Sunday, siguro parang last Sunday ko na-attend dito and then mag-audition na ako, Pastor Jun lumapit sa akin. Siguro nararamdaman niya yung nararamdaman ko. Nilapitan niya ako. Kasi I prayed, Lord, kung pinaano mo ako doon sa church na yon, doon ako magbibigay sa iyo ng ng praise and worship ko sa iyo doon sa church na yon. Be it smooth, Lord. Matanggap ako sa audition. Maganda yung ko. At saka yung pag-alis ko dito sa church. Mabigat yung puso ko. And then sabi gano'n ni Pastor lumapit, sabi niya, Ate Erna, sabi niya gano'n, bakit po, Pastor? Kailangan natin ng kailangan ka sa worship team. Kasi alam ko ikaw yung may knowledge about music, gano'n, tsaka matagal na ako lahat yata ng worship teams, nadaanan ko. Ngayon mas malalaki pa sila sa akin. And then sabi niya, naku, Pastor, hindi ko kaya. Kasi parang hindi rin ako naniniwala sa sarili ko na kakayanin ko. Hindi, sabi niya ganun. This is one thing na character ni Pastor na nakita ko. Once He assign a task to you, He is certain that you can do it. And along the way, He will guide you. Pero hindi kanya, kumusta na yung mo, ganun. No, He will not tell you that. Wala siyang sasabihin. Pero nakatingin siya sa'yo. Ikaw naman, ako naman nun, sabi ni Ato, pag sinabi ng pastor, you have to follow. Siyempre, pastor natin yun So, nagdadalawang isip ko, sabi ko, sige po, pastor. Sumagot ako ng gano'n, sige po, pastor. So, I was thinking, nag-iisip ako nung gagawin ko, training ko may mga bata, gano'n. And eventually,
sa guidance ng Panginoon, sa grace ng Panginoon, at saka sa tiwalang pinakita ni Pastor sa akin. Kasi wala akong tiwala sa sarili ko eh. Wala talaga. Tsaka mahihain ako, alam niyo yan. Diba? Diba, best friend? Ayaw nilang maniwala, pero totoo po. The worship team, nabuo namin ang worship team. A worship team that tinataas ang pangalan ng Panginoon, hindi dahil sila ay may skills, hindi dahil sila ay magagaling, hindi sila dahil may talino, kundi dahil sa binigay ng Panginoon na ipinakita sa amin ni Pastor Rodis, Pastor June, yung kakayanan namin para magbigay ng worship, to lead the congregation to worship the Lord. Kasi pinapaalala ko nga sa mga dating nung nag-training ako, the first, yung unang na ina-attack ng kalaban is the worship team. Kasi kayo yung nagli-lead eh, kayo yung magsisimula to, yung anihin nyo yung the people, to lead the people to worship to God. So dapat when pumanik ka dito, ang baba mo. Wala kay tatas kundi si Kristo. And the Lord, through Pastor June na guidance niya sa amin. Yun. At saka last nung sa conference, hindi ko makalimutan, bakit after namin mag-worship, nilapitan niya ako, hinag niya ako. Hindi ko makalimutan yun. Hinag niya ako. A few words nga siya. Siguro yung pinararamdam niya na parang basta siguro yun lang, basta yun yung pinaramdam niya sa akin. So I thank God for the wisdom and the knowledge na pinakita niya sa amin ni Pastor June na we should be serving the Lord not for ourselves but for Him alone. Thank you and good morning everyone. And Pastor June. May isang turo sa akin si Pastor June na tumatak po talaga sa akin. Isulat mo. Kaya ito po, lahat po ng sasabihin ko dito, bawat tayo ko dito, bawat devotion ko talagang sinusulat ko po. So, merong 5 questions. 5. Meron tayong 5 questions po ngayon. 4 po dito masasagot na natin. Yung isa, tanging si Diyos lamang, tanging ang ating Diyos lamang ang makakasagot. What, when, where, why, and how. So what? Pastor June's death. When? Nung Friday. Where? So, sa golf course. Why? Ano yung dahilan ng kamatayan niya? Narinig ko po na cardiac pulmonary. And then how? Yun nga po, no? Ang Diyos lamang makakasagot. Paano na? What now? Diba? What now? So, nakwento sa akin ni Pastor June, one time, nag-photo booth kami dito. So, sabi niya sa akin, sino ba itong supladong ito? Sabi niya, baka daw pareho kaming dalawa na introvert. Pero di niya lang alam minsan na po ako natawagan na maamong muka, pero madalas po sa guidance. So, nakilala ko po si Pastor June 2 years ago. Pero dahil sa 2 years na ito, I really fell in love kay God. It is true, Pastor June. Sa dami kong natinan na alam niyo po, sa dami ko pong natinan na nalamay. His death, ito po yung pinaka
may impact sa akin. Ito po yung parang simula nadatnan ko siya sa ER, talagang hindi po matapos yung luha. Hanggang sa gabi na pagtulog, pagising, at saka, actually ito po ngayon lang po ako nakagawa ng eulogy. So, I thank God. Tingin ko, task din to ni na so yun po, na I thank God na first eulogy ko yung pinakamamahal nating pastor. So, hayaan niyo po ako magbasa ng Bible verse. So, nasabi doon, Ephesians chapter 4, verse 11 to 12. Now, these are the gifts Christ gave to the church. The apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. Pastor June is a gift na binigay sa atin ng Panginoon. He equips us all na mga anak ng Diyos to build up CCM, CCMB. Pastor June equips me at ng aking asawa through Bible study namin sa bahay, one-on-one namin, mga encouragements niya through Messenger. I miss Pastor June. We all miss Pastor June. So, magkakasama lang po kami nung conference, Tuesday to Thursday. So, magka-room po kami, roommates. And one night, sa kotse po kami natulog. So, pero hindi kami nakapagpaalam sa kanila na nang maayos. So, 3 a.m. nag-text siya. Nasaan na kayo? So, sabi niya, good a.m., nasaan na kayo? So, sabi ko kay Gay, wala, naghahanap ang tatay. So, doon po sa conference na inatinan namin, it is about sa intentional or relational discipleship. So one morning, binigyan ako ng book ni Pastor. Intentional by Brandon Gindon. Ito po ay pinamimigay sa para narinig ko yung mga binigay sa mga pastor, ibibigay lang nila sa mga pinili nila na magiging intentional sila na as mentoring. So, sabi niya, di ba nga, one morning, so binigay nga niya to sa akin. Sabi niya, eto, bibigay ko sa iyo, pero gusto ko pag-aaralan natin itong dalawa.
Pastor June planned to be more intentional. Sana naging intentional na lang din ako kay Pastor June to reach out every day. Past months, gustong-gusto ko siya i-text, message, to have a Bible study kung pwede nga lang araw-arawin to have a conversation with him. Kaya ito po yung kaya ito na po yung tanong ko na sa ating Diyos, yung how, na tanging Diyos lamang ang nakakasagot. So how? Sino na magme-mentor sa akin? Basahan ko lang po ulit tayo ng Bible verse sa Psalms chapter 20 verse 1. Pakinggan ka sana ni Lord pag nasa gitna ka ng gulo. Ingatan ka sana ng Diyos ni Jacob. Ayun lang po. Sa akin lang po, siguro bibigay ko lang po yung most memorable moment ko kay Pastor June. Ano lang po tayo, recently lang po. Papunta po kami sa veterans po to attend the meeting po regarding dun sa site na inaay po natin for the church po. So, that time po, wala po akong available na sasakyan kasi gagamitin niya. Then, nag-suggest siya sa akin na makisabay ka na lang kay Pastor June kasi pupunta rin siya doon. Tapos sabi ko, ayoko mag-grab na lang ako. Kasi syempre, di ba, knowing Pastor June, parang tahimik lang siya. So, tahimik din ako. So, iniisip ko anong pag-uusapan namin dalawa for that 1 hour travel. Tapos, so yun na yung decision ko, mag-grab ako. Tapos, tinawagan niya ako, si Pastor June. Sabi niya, attend ka ba? Sabi ko, opo, nakabihis na po. Sige, sabay ka na sa akin. Sabi niya kasi, sinabi ko na wala akong sasakyan. Tapos yun, no choice na. So, sabi ko, along dun sa biyahe namin na yun, tahimik lang din ako, tahimik siya. Tapos, nung while driving na, siya yung nag-start ng conversation. Tanong siya, opo lang ako ng opo, ganun. Tapos, siguro napapansin niya, siya na yung nag-adjust para sa akin. So, siya na yung nagkwento. So, yung buong travel namin, kwento siya ng kwento. Tapos yun nga, lumagpas pa kami. Tapos nahuli pa. Kakakwento niya. So, sa akin yun yung the best conversation I ever had. Kasi ramdam ko sa kanya yung paano niya inaalam yung buhay ko. Yung buhay namin. So, naramdaman ko sa kanya yung second father. Yung second father sa kanya, mas nakapag-open up ako sa kanya na hindi pala siya mahirap kausapin, ganun. Tapos, yun nga, yung tanong ng marami, paano na ngayon? So, ako kasi iba yung tanong ko. Paano na ngayon? Di mag-aaway na uli kami. Hindi, joke lang po. Yun lang po. Thank you.